nais kong buksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Mateo. Maiksi lang ito mga kapatid. Matthew chapter 13. Isang parabola na ibinigay ng ating Panginoon. Matthew chapter 13 verse 33. Basahin ko sa Tagalog. Isa pang paghahalintulad ang ikinuwento ni Jesus. Ang kaharian ng Diyos ay katulad sa pampalsang inihalo ng babae sa isang malaking planggana ng harina at napaalsa nito ang buong masa ng harina. So, maaari tayong makaupo mga kapatid. The parable of the leaven or the parable of the yeast. Pamamagatan natin itong marred and shattered fellowship. Marred is broken, disfigured. Shattered is, pag sinabing shattered, parang salamin na nabasag. So, there is something na marred and shattered sa fellowship ng mga tao at ng Diyos. So, ito ang ating pag-aaralan sa gabing ito. At naway tulungan tayo ng ating Panginoon. So, nang marinig ng mga disipulo ang parabolang ito na sinaysay ng ating Panginoong Hesukristo sa mga tao, maaring ang mga disipulong, mga alagad, ay nag-isip sila, mga kapatid, na maaring sa isipan nila na parang isang madumi o isang maling gawa ang ginawa ng babaeng ito. Ang maglagay ng pampaalsa, maglagay ng liben sa tinapay, at maaaring ito ang unang pumasok sa mga kaisipan ng mga alagad. Ang ginawa ng babaeng ito ay may tuturing na isang mali, isang masama, o sabihin nating kasalanan. Maaari mga kapatid, hindi natin maunawaan ang mga bagay na ito sa ating panahon, yung mga symbolism na sinasabi ng Biblia. Pero kung nais nating maunawaan ang mga bagay na ito, kung paano naunawaan ng mga Hudyo, ng mga alagad ng ating Panginoon, mas magandang ilagay natin ang ating mga sarili sa kanilang lugar. So, to better understand the symbols na ginamit ng ating Panginoon, babalik tayo dun sa lugar na kung saan sinaad ng ating Panginoong Hesukristo ang kasaysayan na ito, ang kwento na ito, at kung paano ito narinig ng mga alagad. Gumagamit ang ating Panginoon dito ng isang pangkaraniwang example sa isang Hebrew household. At lahat ng mga tao ron, habang sinasiksay ng ating Panginoon ng parabolang ito, ay alam nila sa kanilang mga sarili na ang babaeng ito ay gumawa ng hindi tama. Ang paglalagay ng yeast o ng liben sa meal, alam ng mga alagad at alam ng mga Hudyo na naroon sa panahon na yon na hindi tama o merong kasamaang ginawa ang babaeng ito. So, una nating titingnan mga kapatid, ang sagisag o ang simbolismo na sinasabi ng meal offering. Sapagkat ito yung sentro ng istorya. Dahil sa paglalagay ng babae ng yeast o ng pampaalsa, ang meal offering na ito ay lumaki, sabihin natin. So, ano ba ang sinisimbolo ng meal sa istorya na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang parabola? Maaring sa panahon natin, kagaya ng sabi ko mga kapatid, hindi natin maunawa ng bagay na ito. Pero sa mga Hudyo, sa mga alagad ng Panginoon, alam na alam nila itong bagay na to. Nang marinig nila ang meal offering, dahil sa kanilang Judaistic background, sa kanilang Judaism,
yung kanilang reliyon, yung training nila sa Old Testament, familiar sila nang marinig nila ang parabolang ito at patungkol sa meal offering. Nanumbalik o bumalik ang kanilang kaisipan kung saan unang lumabas yung salitang meal offering. At ang meal offering, mga kapatid, ay isa sa mga pangkaraniwang paghahandog na ginagawa ng mga Hudyo, ng mga Israel. Merong meal offering o grain offering. So isa lang yan sa mga offering na ginagawa ng mga Hudyo. At alam nila na ang meal offering ay hindi dapat nilalagyan ng ng pampalsa. Hindi siya dapat nilalagyan ng pampalsa. So Leviticus chapter 2 verse 5. Kung ang tinapay na ihahandog ay diluto sa kawali, kinakailangan gawa ito sa magandang klaseng harina at may halong langis, pero walang pampalsa. So alam na alam ng mga alagad ng Panginoon at ng mga taong nakikinig sa Kanya ng panahon na yon na hindi tama ang ginawa ng babaeng ito, na maglagay siya ng harina sa tinapay. At gaya nga ng sinabi ko, saan ba unang lumabas yung salitang meal offering sa Biblia? At sa kanilang background, alam nila and they know very well na ang salitang ito ay sa panahon pa ni Abraham. So kung ating babasahin, mga kapatid, Genesis chapter 18, simulan natin sa verse 1. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatira pa siya malapit sa malalaking puno ni Mamre. Mainit ang araw noon at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang 3 lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad at dali-daling sumalubong sa kanila. Yumukod siya sa kanila bilang paggalang. At sinabi, Panginoon, kung maaari, dumaan po muna kayo rito sa amin. Magpapakuha po ako ng tubig para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at makapagpahinga sa lilim ng punong kahoy na ito. Kukuha rin ako ng pagkain para sa inyo upang may lakas po kayo sa inyong paglalakad. Ikinagagala ko pong mapaglingkuran kayo habang nandito kayo sa amin. At sumagot sila, sige, gawin mo kung ano ang sinasabi mo. Kaya nagmamadaling pumasok si Abraham sa tolda at sinabi kay Sarah, kumuha ka ng kalating sako ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay at bilisan mo ang pagluluto. Si Abraham ay nasa kanyang tolda, kasalukuyan siya nagpapahinga, nasa labas siya ng kanyang tent, nang mula sa di kalayuan may nakita siyang 3 estranghero o stranger o stranger na papalapit. At habang papalapit ang mga at ng mga panahon na yun, mga kapatid, ang stranger ay hindi siya pangkaraniwan. At bilang mga Hudyo o bilang mga tao ng Diyos, alam nila na dapat nag-entertain ng mga stranger ng mga panahon na yun. Dapat pag may mga stranger nag-entertain, at ito yung ginawa ni Abraham. Na makita niya yung 3, in-entertain niya, pinatuloy niya, in-offer niya na magpahinga, maghugas ng paa, at nagpakuha siya ng magandang klaseng harina upang gawing tinapay. So that's the symbol ng meal offering. Ang meal offering ay ang pakikisama ng Diyos sa tao at yung tao sa kapwa-tao. So habang nag-enjoy sila sa meal offering na pinagawa ni Abraham kay Sarah na walang lebadura, nag-enjoy sila, nagkakaroon sila ng fellowship. And that's became a symbol of meal offering. Yung fellowship o yung pakikisama ng Diyos sa tao at yung tao sa kanyang kapwa-tao. So, that's the symbol of a meal offering. At kagaya nga ng sinabi ko, ng mga panahon na yon ay ang mga tao is hospitable. Sila ay hospitable sa mga estranghero.
At yan ang isang maganda rin, mga kapatid, sa atin bilang mga Pilipino. Kilala tayo bilang mga hospitable na mga tao. At katunayan, isa nga ang Pilipinas sa one of the most hospitable nation. At I think kasama dyan ang Australia, New Zealand, Ireland at iba pang mga bansa. So, napakagandang mag-entertain ng estranghero o ng dayuhan. Diba? Hebrews 13:2, sapagkat ito ang dahilan, mga kapatid. Huwag ninyong kalimutang patuloyin ang mga dayuhan sa tahanan ninyo. May mga taong gumawa niyan noon at hindi nila alam na mga anghel na pala ang mga bisita nila. At maaring sa panahon natin, mga kapatid, sinasabi nga natin, don't talk to stranger. Dahil hindi natin kilala kung sino yung mga dumarating, dumadaan, kumakatok sa bahay natin. But noong mga panahon na yon, ang mga tao ay likas sa kanila, ang hospitality. At ito ang sinabi ng sumulat ng Hebrew na huwag daw kalimutang patuloyin ang mga dayuhan sa kanilang tahanan sapagkat hindi nila alam na mga anghel na pala ang mga bisita nila. And nangyari kay Abraham, nalaman niya later na ang bumisita sa kanya ay ang Panginoon at ang dalawang anghel. So, winelcome ni Abraham ang mga kanyang panauhin at nag-offer siya ng 3 measures of meal. Binake niya ito sa tinapay. Iniutos niya ito kay Sarah na i-bake habang sila ay nagkakaroon ng communion, nagkakaroon sila ng fellowship sa tahanan ni Abraham. At gaya ng sabi ko, that was the beginning of the use of the 3 measures of meal as a symbol. Fellowship, sa salitang Griego, I think is koinonia. Diba? At tayo, mga kapatid, sa atin is merong fellowship sa atin. Ang mga tao ay nagfe-fellowship, but ibang klase ang fellowship ng mga Kristiyano. Sapagkat ang unity ng spirit na meron sa atin, sa bawat isa sa atin, dito tayo nagkakaroon ng fellowship, nagpapalitan tayo o nagbabahagihan tayo ng ating mga pananampalataya, ng ating conviction, di ba, ng ating mga aksyon. So that is Christian fellowship, unity of the spirit that comes from Christian shared beliefs, conviction, and behavior. So, ito ay naging simbolo ng fellowship ng Diyos sa kanyang tao. At tayo, mga kapatid, sa ating mga sarili, meron din tayong fellowship sa bawat isa. So, God with His family, God with His people. Ang buhay ng Diyos, alam natin, ang buhay ng Diyos, binabahagi natin sa bawat isa. Ang buhay ng Diyos ay nasa inyong buhay, nasa buhay ng isang kapatid, at doon tayo nagkakaroon ng fellowship, at binabahagi natin, minamanifest natin ang buhay ng Diyos sa pamamagitan ng ating pakikisama sa bawat isa. 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa. So ito yung pakikipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo. God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. So ito yung sinabi ni Pablo sa iglesia ng Corinto na ang isang bagay na dapat ginagawa ng mga dapat malaman, isang mahalagang bagay na dapat malaman ng mga kapatiran sa iglesia ng Corinto na sila ay tinawag sila upang makipag-isa, tinawag sila ng Diyos upang makipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo.
So that is Christianity, mga kapatid, yung pagbabahagi ng buhay ng ating Panginoon, at bawat isa sa atin, mga kapatid, ay nakatanggap ng buhay ng ating Panginoon. So binabahagi natin yan sa bawat isa, nagkakaroon tayo ng sharing, binabahagi natin ang buhay mismo ng Diyos sa ating mga buhay. So, ang meal offering, mga kapatid, masasabi natin, ito yung pinakasakdal o perfect communion between God and His people. And people with His, sa kanyang kapwa. At ang napakaganda, mga kapatid, pag meron tayong fellowship, ano ang ating naaalala? Diba? Pinapaalala sa atin, pag meron tayong ka-fellowship, na hindi tayo nag-iisa. Diba? Meron tayong kapatiran na masasandigan, meron tayong kapatiran na masisyaran. Meron tayong kapatiran na mapaghihingahan ng ating mga suliranin. Meron tayong kapatiran na mapaghihinga natin ng payo. So that's fellowship, mga kapatid. It reminds us na hindi tayo nag-iisa. Ngayon, kung halimbawang sa iyong buhay ngayon, ikaw ay nag-iisa, isipin mo, kasama mo ang Diyos, hindi ka pa rin nag-iisa talaga. Diba? At naniniwala tayo, mga kapatid, na sumasa atin ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo sa anyo ng Santong Espiritu ay nasa ating mga buhay. At ang fellowship, mga kapatid, bukod sa alam mo na hindi ka nag-iisa, ano ang nararanasan natin pag nagkakaroon tayo ng fellowship sa bawat isa? Nagkakaroon tayo ng pakikisama sa bawat isa. Hindi ba't nabibuild yung relasyon natin sa bawat isa? Lumalalim yung ating mga relasyon sa bawat isa. Siguro, before, mga ilang taon na, bago pa tayo tawagin ating Panginoon, bago tayo pagsama-samahin sa gawain na ito, hindi pa tayo ganun talaga magkakakilala. But kung ating babalik tanawin hanggang sa dumating ang panahon na ito, marami ng relasyon ang nabuo. Marami na tayong kapatiran na naging close. Marami na rin tayong kapatiran na sabihin natin na naka-fellowship natin. So, ang pakikipag-fellowship, mga kapatid, ay it allows us to build lasting relation. Kahit sabihin niyan dito sa lupa, mga kapatid, masasabi natin na ang pakikipag-fellowship natin sa kapatid natin sa laman ay iba kaysa sa pakikipag-fellowship. Dapat iba kaysa sa pakikipag-fellowship natin sa kapatid natin sa ating Panginoon. Diba? Panginoong Hesukristo. So, yun yung tunay at totoong fellowship. At ang fellowship na yan, mga kapatid, o pakikisama na yan ay mahalaga yan sa Diyos. Na ang kanyang mga tao o tayo, tinitingnan tayo ng Diyos na ang fellowship natin ay mahalaga sa kanyang paningin na tayo ay dapat maging tapat. Maging tapat tayo, maging open tayo, maging accepting tayo sa bawat isa. Na walang itinatago. Diba? Wala tayong itinatago. Na hindi tayo nagkukunyari kung anong pinapakita natin sa bawat isa. Yan ang talagang nagmamanifest sa ating mga buhay. At yan ang nais ng Diyos. Mahalaga sa Diyos yung bagay na yan. Na ang kanyang mga anak ay honest, open, and accepting. Na tinatanggap ang bawat isa. With nothing hidden between them. At alam nyo, mga kapatid, kailangan natin, we have to understand. Unawain natin ang bawat isa. That's the purpose of fellowship. Unawain natin ang bawat isa. Bear one another's burden. Pag mayroong mga nangangailangan, alam natin kung paano natin pinagtutulong-tulungan, kung paano tayo nakikibahagi sa isang kapatiran na nangangailangan, kung paano tayo tumutulong, at sa gitna ng ating pakikisama o gitna ng ating fellowship, sinusuportahan natin. Sinusuportahan ba natin ang bawat isa, mga kapatid? Sinusuportahan natin ang bawat isa. Dinedepensahan natin, ipinagtatanggol natin ang bawat isa. So that's the beauty of fellowship, mga kapatid. Binabahagi natin ang buhay ng Diyos na ating natanggap sa bawat isa. So that's the symbol of meal offering, mga kapatid.
yung Diyos na nakisama sa mga tao, nakikisama sa mga tao, o nakikipag-fellowship, at tayo mismo mga kapatid, na nakikipag-fellowship sa bawat isa. Ngayon, tingnan naman natin ang pangalawang symbol na sinasabi sa parabola ng leaven. Ito ay tingnan naman natin ang salitang leaven o yung yeast o yung levadura. Ang mga alagad nang marinig nila na ang babaeng ito ay may inilagay na levadura doon sa tinapay, naisip nila na walang karapatang gawin ng babae ito. Diba? Kasi unang-una alam nila na ang meal offering dapat ay sinabi na sa banal na kasulatan na dapat ito ay walang pampaalsa. So, ginawa ito ng babae at alam nila na masama o evil sa kanilang paningin ang ginawa ng babaeng ito. At para lagyan mo ng levadura, yung meal offering na sinasabi ng Diyos na wala dapat pampaalsa, ay sinisira mo yung significance ng meal offering. So, ibig sabihin, ano sinisira mo? Sinisira mo yung fellowship ng Diyos sa mga tao at yung fellowship ng tao sa kapwa niya tao. Naglalagay ka ng levadura. So, 3 measures of meal were to be unleavened. Dapat walang pampaalsa. At meron tayong mga halimbawa sa banal na kasulatan sa New Testament kung paano ginamit ang levadura. At sa lahat ng paggamit ng levadura, it means something bad. It means evil. It means sin. A type of something evil. Matthew 16, verse 6. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseyo at mga Saduseyo. Mark 8:15. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseyo at ni Haring Herodes. So, ito yung paghahalimbawa ng Panginoon sa salitang levadura o pampaalsa. Yung mga Pariseyo, yung levadura yung pampaalsa ng mga Pariseyo, Saduseyo at ng sabihin natin Herodians, mga tagasunod ni Haring Herodes. So tingnan natin isa-isa mga kapatid kung ano ba ang pampaalsa o leaven ng mga Parisi. Well, unang-una alam natin mga kapatid na ang mga Parisi ay hipokrito. Hypocrite, mapagkunyari. Sinasabi nila ang isang bagay pero hindi naman nila ginagawa. Make believe. Great pretender. Sa panahon siguro natin ngayon, pwede natin sabihin, naalala niyo yung awit na a great pretender. Sinasabi mo yung isang bagay na hindi naman ikaw. Nagpe-pretend ka o pinapaniwala mo ang mga tao sa isang status mo sa harapan ng Diyos na ikaw ay banal, pero deep inside, punong-puno ka ng kasamaan. Ang iyong isip ay punong-puno ng kasamaan. Pero sa panlabas, pinipretend mo na ikaw ay mabuti. Yan ang pinapakita mo sa mga tao. 2 Timothy 3:5. Pinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. So that's the leaven of the Pharisee, yung pagkukunyari, pagiging hipokrito, and parang nagmamaskara. Hindi yung totoong ikaw. At isang reminder sa atin mga kapatid na kung ano tayo dito sa church. Dapat ganun din tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga tanggapan, sa ating mga eskwelahan, sa ating mga paaralan. Kung ano tayo rito, kung anong nakikita ng bawat isa sa atin, supposed to be pag hindi na tayo nagkikita-kita, ganun pa rin dapat. Hindi man tayo nakikita ng ating mga kapatiran, nakikita naman tayo ng ating Diyos.
Walang makakaligtas sa ating Panginoon, sa Kanyang. So, hindi tayo dapat maging mapagkunyari. Sapagkat ito ay lebadura. Lebadura na sinasabi ng ating Panginoon sa Kanyang mga alagad. Pangalawa, binanggit ng ating Panginoon ang lebadura ng mga Saduceo. Ang lebadura ng mga Saduceo, mga kapatid, is rationalism. Ang rationalism, mga kapatid, is yung idea na ang buhay ay nagtataglay lang ng mga bagay o ang buhay ay nagtataglay lang ng mga bagay na nakikita, nararamdaman, nalalasahan, naririnig. So ang buhay ay umiikot lang sa 5 senses. So that's rationalism. Ito ang pinapaniwalaan ng mga Saduceo at ito ang sinasabing isa sa mga lebadura na sinasabi ng ating Panginoon sa Kanyang mga alagad. Wala nang, yun lang pinapaliwalaan nila, bagay na nalalasahan, nakikita, nahihipo, naaamoy, naririnig. Nothing beyond that, mga kapatid. Wala na. That's rationalism. Wala nang gawang himala o wala nang supernatural activity ang Diyos. Sa buhay ng mga tao, hindi na nila pinapaliwalaan yan. Ba tayo, mga kapatid, may gawa ang Diyos sa ating mga buhay. Pag ang Diyos ay gumawa, supernatural, sobre-natural. Sabi sa isang aklat. Naranasan niyo ba, mga kapatid, ang paggawa ng Diyos sa inyong mga buhay? So, hindi lang tayo doon sa mga nakikita. Sabi ng sanlibutan, to see is to believe. That's rationalism. Pero ang sabi ng Panginoon, believe and you will see. So, naniniwala tayo, merong ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Ang pinapaniwalaan ng mga Saduceo ay wala nang pagkabuhay na muli. Tayo, mga kapatid, naniniwala tayong merong buhay, pagkabuhay na muli. Pagkatapos ng buhay natin, maaaring hindi sa atin lahat ay sabay-sabay matutulog. Pero one thing for sure, lahat tayo ay ibabangon ng ating Panginoon para sa kaluwalhatian. Ang mga Saduceo, hindi rin sila naniniwala sa mga anghel. No life after death. Yan ang rationalism na pinapaniwalaan ng mga Saduceo. Sabi nga ng isang pastor, ito yung mga taong malungkot. Hindi sila naniniwala na may ginagawa ang Diyos. Hindi sila naniniwala sa resurrection, pagkabuhay ng muli. Hindi sila naniniwala sa mga anghel. Kaya, sila yung mga taong pinakamalungkot. They are sad, you see. Sad, you see. Pangatlo, mga kapatid, isang ang libadura na sasabi ng ating Panginoon ay ang libadura ng Herodians. Herodians, ang kanilang libadura ay materialism. At ang medyo nakakatakot niyan, mga kapatid, kahit sa iglesia, sa church, rampant ang materialism. Sa hirap ng panahon, o ang mga tao, sabi nga, when you taste the good life, it's hard to let go. At yan ang materialism ng mga Herodians na ang pinaka-value, pinakamahalaga sa buhay ay maging makapangyarihan, maging marangya. Ito yung pinangahawakan nila na ang mahalaga sa buhay ay yung possession ng mga bagay. Hindi masama ang magkaroon ng possession, mga kapatid. Pero wag lang yung possession ang mag-possess sa atin. Kailangan kontrolado natin yung mga possession na tatanggap natin. Kailangan tayo yung maging master ng mga material na bagay na yan. Hindi tayo yung minamaster ng mga material na bagay na yan. So, ingatan natin yung materialism, mga kapatid. At isang antidote sa materialism, naalala ko yung pinangaral ng ating kapatid, yung pagiging kontento. Pag ang isang tao kontento, pinapasalamatan mo yung mga bagay na nasa iyo. Grateful ka, thankful ka sa mga bagay na nasa buhay mo. Alam niyo, mga kapatid, hindi lang nagiging mapagpasalamat ang mga tao kasi yung mga bagay na wala sa kanila, hinahanap nila.
Pero kung yung mga bagay na nasa iyo, pinapasalamatan mo sa Panginoon, magiging kontento ka. Makakaiwas ka sa materialism. So, ingatan natin yung mga bagay na yan, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 5. Verse 1. May nagbalita sa akin na mayroon diyan sa inyo na gumagawa ng sexual na immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Ito'y masahol pa sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Dahil maging sila hindi gumagawa nito. So sa panahon nito, mga kapatid, yung hindi kumikilala sa Diyos, hindi nga gumagawa ng ganito. Diba? Kaya sabi ng ni Pablo, masahol pa sila sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos dahil maging sila hindi gumagawa nito. At sa kabila ng pangyaring ito, verse 2, nagawa pa ninyong magyabang. Dapat sana ay naghinagpis kayo at pinalayas na ninyo sa inyong grupo ang gumagawa nito. Verse 6, hindi tama ang pagyayabang ninyo. Hindi nyo ba alam ang kasabihang, ang kaunting pampaalsa ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina? Kaya alisin ninyo ang lumang pampaalsa na walang iba kundi ang kasalanan, upang maging bago at malinis kayo. Sa katunayan, nilinis na kayo dahil inialay si Kristo para sa atin. Tulad siya ng tupang inialay tuwing pista ng paglagpas ng anghel. So, dito sa iglesia, sa iglesia ng Corinto, merong bagay na nangyayari. Immorality, diba? Impurity, dahil yung isang tao ay kinakasama niya o yung asawa ng kanyang ama. Hindi niya ito nanay, asawa ng kanyang ama. So that, yun yung libadurang nakakaapekto sa iglesyang ito. Yung pagiging impure, immoral. At sa panahon natin, mga kapatid, masasabi natin na kahit ang mga church, kung may mapapanood kayo mga video, yung immorality, nangyayari na yan sa service ng church. Merong mga tumatayo sa pulpito na ina-acknowledge na nila yung homosexuality, yung rainbow connection. Kahit mismong yung tumatayo ang suot niya is baghari. Inaalaw nila yung immoralidad. At tinatrato nila na okay lang. Pero ang bagay na ito ay kasalanan, mga kapatid. Hindi dapat, ito yung lebadura na hindi dapat pumapasok sa kalagitnaan ng iglesia, sa kalagitnaan ng mga mananampalataya. Kailangang ma-recognize natin sa bawat isa sa atin, mga kapatid, yung transparency ng ating mga buhay. Diba? Hindi yung amputla mo rito sa church, pero sa labas, ampula mo. Diba? So, ma-recognize natin, mga kapatid, sabi nga, kung ano yung nakikita mo, eto ako. Diba? Hindi natin kailangang patunayan na nagbago na tayo, sapagkat Diyos ang bumago sa atin. Hindi tayo dapat mag-harness ng mga bagay na yan, mga immorality sa church, sapagkat yan ay nakakasira sa fellowship ng Diyos at sa fellowship natin, sa kalagitnaan natin. So, we must be transparent sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Galatians 5, verse 1. Pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Kaya manindigan kayo sa pananampalataya ninyo at huwag na kayong magpaaliping muli. And then sa verse 6, sapagkat sa mga nakay Kristo, walang halaga ang pagiging tuli o hindi. Ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamamagitan ng pagmamahalan. And then verse 9, isipin ninyo sana na ang maling aral ay parang pampaalsa, na kahit kaunti ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina. At dito, sinasabi ni Pablo ang lebadura in connection doon sa legalism. Diba?
na ang legalism, mga kapatid, is pinipilit mo ang mga tao na mamuhay na sa ilalim ng kautusan. Ang tao ay dapat mamuhay na merong set of rules na kailangan nilang merong do's and don'ts. Hindi ba tayo nagagalak, mga kapatid, sa ating iglesia walang do's and don'ts? Sapagkat meron tayong Holy Spirit sa ating mga buhay. Ito yung nagsasabi sa atin na do and don't. Hindi tao, hindi manggagawa, hindi kapatid ang nagsabing, bawal yan, kapatid. Dapat ganito, dapat ganyan. Ang Santong Espiritu ang nagbibigay sa atin ng paalala. Kaya nga, naalala ko na, sabi nga nila, hindi maganda sa isang church ang masyadong maraming nakapaskil. Sa oras ng service, dapat tahimik. Sa oras ng service, dapat ang cellphone naka-off. Naalala ko tuloy na may isang service sa church na dapat pag magsisimula na ay naka-off ang cellphone. At habang nagsishare ang pastor, sa kalagitnaan ng kanyang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, biglang merong nag-ring ng cellphone. At nagtawanan yung mga tao. At sinabi na lang ng pastor na, ayon ang ipaparapol natin pagkatapos ng sermon na ito, mga kapatid. So, hindi tayo dapat nabubuhay sa set of rules, mga kapatid. Naniniwala tayo na tayo ay pinapanahanan ng Santong Espiritu. Santong Espiritu ang magtuturo sa atin. Yan ang magpapalaya sa atin. Yan ang mag-guide sa atin. Hindi ang tao, mga kapatid. Maaring ang mga sinishare ng mga manggagawa dito sa salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon, diyan tayo kinukonvict ng Holy Spirit na nasa atin. At natututo tayong mamuhay ayon sa salita ng ating Panginoon. So, yan yung mga ginamit ng ating Panginoon na lebadura, yung pagiging mapagkunyari, rationalism, materialism, sin and impurity sa loob ng iglesia, yung legalism sa loob ng iglesia. At sa parabolang ito, mga kapatid, yan yung mga bagay na pag inilagay sa ating kalagitnaan, nakukurap yung pakikipag-fellowship natin sa Diyos, yung pakikipag-fellowship natin sa bawat isa. At yun agad ang nasa isip ng mga Hudyo, ng mga alagad. Nang malaman nila na ang lebadura na to ay nilagay, ito yung, kagaya ng title natin, ito yung nakakapag-marred and shattered sa fellowship, sa isang magandang fellowship. Di ba, mga kapatid, na pag wala ang mga bagay na ito, napakaganda ng ating pakikisama sa bawat isa. Pero pag mayroong mga bagay na ganito, ang hirap gumawa ng Santong Espiritu sa ating kalagitnaan. So, nakita ng mga alagad na tricky. That's a tricky thing to do, yung ginawa ng babae, na maglagay siya, sapagkat ito'y nakakasira sa fellowship, pakikipag-fellowship ng Diyos sa kanyang mga anak. At tayo, mga kapatid, bilang isang iglesia o bilang individual, pwede lang tayong mag-testimony sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Diba? Kung may separate natin ang ating mga buhay sa mga ganitong lebadura. Hindi tayo pwedeng, sapagkat kung merong nananatiling mga ganito sa ating mga buhay, mga kapatid, hindi, yung testimony natin is, maring pag hindi ka kakilala ng tao, maring maniwala siya, pero hindi yan ang makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. At pag sinabing kaluwalhatian ng Panginoon, mga kapatid, ito yung manifestation ng kapangyarihan, yung presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. So that's the glory of God. Isa sa mga definition ng glory of God. Sa panahon ng lumang tipan, ito yung nakikitang kapangyarihan ng mga tao sa magitan ng ulap sa umaga, apoy sa gabi, di ba? Yung usok sa Mount Sinai nangungusap, kidlat nangungusap ang Panginoon kay Moses. So, yan yung kaluwalhatian ng Panginoon sa lumang tipan. Pero sa atin, mga kapatid, nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
Ang Panginoong Hesukristo ba ay nasa ating mga buhay? Sa ating panahon ngayon, ang Panginoong Hesukristo ay nasa ating mga buhay. Saan yung Santong Espiritu, mga kapatid? 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal ng Espiritong nasa inyo? Tinanggap ninyo mula sa Diyos. Kung ganon, ang katawan ninyo ay hindi na sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. So napakalaking kabayaran sa katubusan natin mga kasalanan, mga kapatid. Kaya pinapaalalahanan tayo ng banal na kasulatan na malaking halaga ang pinatubos sa atin. So bilang magagawa natin mga kapatid, yung katawan na tinubos ng ating Panginoon, ibalik natin yan para maluwalhati at mapuri ang ating Panginoon. So mga kapatid, kumusta na ang ating mga patotoo sa mga tao sa labas? How is our testimony to the watching world? Kung ano ba yung nakikita nila, kung ano ba yung dapat nilang makita, o ang buhay ba nila ay nakikita sa buhay natin, o meron silang ibang nakikita sa ating mga buhay. Sapagkat kung ang naipapakita natin ay ang buhay rin na kinabubuhayan nila, wala silang dahilan para lumapit sa banal na kasulatan. Kailangan meron silang makitang iba. Maranasan sa buhay nila na yung totoong kapayapaan, yung totoong contentment. At ang mga tao, mga kapatid, kahit gaano mag-accumulate yan ng kayamanan, ng possession, dumarating pa rin yung puntong hindi sila kontento sapagkat merong kulang sa kanilang pagkataong loob. Pero sa atin, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, hindi tayo pinagkukulang. Sabi ng Diyos, yung ating lang mga basic necessities, yung mga pangunahin nating pangangailangan, matugunan niya natin, Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Yung magising lang tayo ng maganda ang gising natin, hindi ba isang bagay niya na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon? So napakahalaga mga kapatid na makaiwas tayo sa mga libadura na ito. At ang buhay natin, kagaya ng laging sinasabi, is yung testimony natin. Yung mga bagay na nakita ng apostol, yung narinig na apostol, ito yung mga pinapatotoo nila sa tao. Yung mga bagay na narinig natin dito, ito yung dapat ipatotoo natin sa mga tao. At hindi lang ipapatotoo natin sa salita, kundi sinasamahan natin ng gawa. Hindi sa sarili natin gawa, mga kapatid. Sapagkat sa sarili natin, wala tayong not by might, kundi yung Espiritu Santong gumagawa sa inyong mga buhay. So, dalawang simbolo na ang nakita natin, mga kapatid. Meal offering, yan yung fellowship ng Diyos sa kanyang mga tao. Yung leaven, yung lebadura, yung mga doktrina na hindi dapat dinadala o hindi dapat ini-inject o ipinapasok sa church. At ang huling simbol, mga kapatid, ay yung babae, woman. So malinaw sa parabola na ang babae ay merong daladalang libe na ipinasok niya. So, ang babaeng ito ay meron dalang lebadura at ipinasok niya sa fellowship para magkaroon ng pagkakagulo o kaya sabihin broken relationship. At ayun ang nangyari, mga kapatid. At sino ang babaeng ito, mga kapatid? At masasabi natin, mga kapatid, na kagaya ng sasabi natin kanina na hindi tama o masama ang ginawa ng babaeng ito sapagkat a woman on this parable takes leaven and hides it. Itinago niya. Itinago niya and then secretly nilagay niya sa tinapay. Kung maganda ang intention mo, hindi mo naman kailangang itago eh. Isama mo lang sa tinapay, pero itinago niya eh. At
to hid is something to conceal. Itago, patago, isikreto. Diba? At ang babae na ito ay masasabi natin mga kapatid sa ating kapanahunan, ito yung mga authority. Ito yung mga tao na nagdadala ng salita, na nag-i-inject ng maling doktrina sa iglesia, ng mga lebadura na nakakaapekto sa fellowship natin, sa ating Diyos at sa bawat isa sa atin. Pag may maling doktrina nakapasok, saan manggagaling yan mga kapatid? Kaya napakahalagang bagay mga kapatid na lagi nating ipinapanalangin na ang bawat salita o ang bawat nagdadala ng salita ay bigyan ng karunungan ng Diyos na ang mga bagay ay hindi sa kanyang sarili, kundi ito yung bagay na ipinapahayag ng Panginoon. Sapagkat yung konting lebadura mga kapatid, makaka-apekto yan. Malaki ang magiging epekto niyan. So this woman is an authority. Siya yung merong karapatan na maghanda ng pagkain. Diba? Sad to say, yung pagkain na hinanda niya is hindi maganda. Nilagyan niya ng lebadura. At nais niyang yung kanyang pamamaraan na pagtago nito is nais niyang hindi mapansin, di ba? Nais niyang kumbaga saan is makatakas nang hindi siya nadidetect, hindi nalalaman. Makatakas siya ng secretly. So ang mga doktrina nito, ito yung mga doktrinang ino-oppose ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung mga evil beliefs, ito yung mga false doctrine na nagkukurap, sumisira sa iglesia, sa relasyon natin sa Diyos, sa relasyon natin sa mga tao. So napakahalaga mga kapatid na maging mapagbantay tayo at yung mga bagay at napakalaking responsibility ng mga manggagawa sa mga bagay na ito. At sad to say mga kapatid, rampant yan. Kung sa iba-ibang church, makikita nyo na rampant, ina-acknowledge ng homosexuality. At totoo mga kapatid na pag makikita mo yung mga bagay na ganito is manghihina ka. Sapagkat nagtatagumpay ang kasamaan, but meron lang silang certain panahon para gawin yung mga bagay na yan. At darating ang paghukom ng ating Panginoon. At sa ating panahon ngayon, mga kapatid, nakakalungkot. Diba? Sabi nga ng parabola, the kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal, till it was all leaven. So yun yung isang nakakalungkot mga kapatid. Pag napasok ng maling doktrina, maling aral, tuloy-tuloy na. Nasimula ng mali at lalawak ng lalawak, lalaki ng lalaki, at mawawala yung perfect fellowship ng mga tao sa Diyos, magkakaroon na ng pagitan, magkakaroon na, masya-shattered na, ma-disfigure na mga kapatid. At sa fellowship natin sa ating Panginoon, pag naipapasok yung mga ganitong prinsipyo, yung mga aral na hindi maganda, ito yung responsibility ng mga nagdadala ng salita ng ating Panginoon. Sila yung nag-introduce ng lebadura sa iglesia at sila rin yung pumapayag na ito ay managana. Kaya nga, pinapasalamatan natin na ang ating mga manggagawa is talagang pinag-aaralan ng salita ng ating Panginoon. Minsan pagka may mga doktrinang kailangang isettle, na-appreciate natin yung mga bagay na yan. Sapagkat nais natin mga kapatid na ang pakikipag-fellowship natin sa Diyos ay hindi magkaroon ng batik o hindi ma-shattered, hindi siya ma-disfigured.
ang mga tao na to, pag inalaw nila yung mga libadura na ito yung sisira ng fellowship. At makikita natin sa loob ng church, mga kapatid, wala na yung pagmamalasakit. Sapagkat pag nakapasok ang materialism, bawat isipin ng bawat isa is kanya-kanya na. Wala na yung pagmamalasakit, wala na yung pag-ibig sa bawat isa, napipigilan. Diba? Dahil sa mga libadura na ito. And there are times, mga kapatid, sa ating panahon ngayon, ang mga iglesia ay sinasabi nila na malamig. Malamig ang pagtanggap. Kaya, na-encourage tayo, mga kapatid, na sa tuwing meron tayong mga panauhin, diba? Dapat hindi malamig. Maramdaman nila na mainit ang iglesia na ito. Ang mga tao ay punong-puno ng pagmamahal. Diba? Hindi nagkakanya-kanya. At ang pakikipag-fellowship natin sa bawat isa is hindi lang tayo namimili na dito lang ako makikipag-fellowship sa table A. Yung B and C, bahala na kayo. Ang fellowship natin is sa bawat isa, mga kapatid. Sa bawat isa. So, ang ating iglesia supposed to be dapat makitaan ng yung init ng pagmamahal, mga kapatid. Ina-accommodate natin. Kaya, lagi tayong ina-encourage sa mga manggagawa na entertain natin ang ating mga panauhin, kung ano yung concern nila, na hindi yung merong interest, mga kapatid. Kundi ang interest natin yung kaluluwa nila. At sa aklat ng Gawa, Book of Acts, makikita natin, mga kapatid, kung paano ang mga kapatiran doon ay warm, di ba? Yung fellowship nila, di ba? Napakahalaga. Ang ganda ng fellowship nila. At ang sabi doon, they have all things in common. They had all things in common. Yung mga kapatiran na merong ari-arian at yung mga kapatiran na wala, binenta nila yung kanilang mga ari-arian para matugunan yung pangangailangan ng mga kapatirang salat. At alam niyo, mga kapatid, yung salitang common doon, it is the very word for fellowship. Fellowship. Hindi nangangahulugan na lahat ibinenta ng mga kapatiran. Ang sinasabi lang dito, mga kapatid, pag merong nangangailangan at meron sila, hindi sila nag-aatubiling ibigay ito sa paanan ng mga apostol para makatulong doon sa mga kapatirang nangangailangan. Pero ganun pa man, kahit sa panahon na yon, di ba, andun pa rin yung hypocrisy doon sa nangyari sa mag-asawang Ananias and Sapphira. At ayaw ng Diyos yung bagay na ganun. Ayaw ng Diyos yung bagay na ganun. Dapat maging tapat tayo, maging honest tayo, maging transparent tayo. So ang fellowship, mga kapatid, is yung meron tayong something in common. At ano yung mga common na makikita sa atin, yung nagpa-participate tayo sa gawain ng ating Panginoon, isa yung layunin natin, yung goal natin, isa, pag merong mga ambagan, nag-aambag tayo, nagsishare tayo, ginagawa natin. Hindi lang to basta, mga kapatid, na getting together or getting to know each other. Hindi lang ganun ang fellowship. It is doing together the will of God. It is doing together the will of God. Hindi ito yung two fellow in a ship. Hindi fellowship yan, mga kapatid. Maring fellowship yan ng sanlibutan. Pero ang fellowship, ang totoong fellowship o ang biblical fellowship is na sasama-sama tayo para magawa natin yung kalooban ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. So, sa fellowship na to, mga kapatid, sinasabi natin yung ating mga kahinaan na may mga bagay na ba kayong na-confess, mga kapatid, na gusto nyong matulungan. So, yun ay isang bagay na magigay natin pag may fellowship tayo. Mapagtitiwalaan natin na mayroong mga kapatiran na totoong tutulong sa atin sa panahon ng hindi lang material, mga kapatid, kahit mga kabigatan, spiritual, may mga kapatid na tutulong sa atin. So, nananalangin tayo sa bawat isa upang magkaroon ng kagalingan. Nananalangin tayo ng provision sa mga kapatiran na nangangailangan ng hanap buhay. So, napakahalaga, napakaganda yung ganitong fellowship, mga kapatid. At ito yung hinahanap ng Diyos sa kalagitnaan
ng kanyang iglesia. Bakit mahalaga? Bakit mahalaga ang bagay nito, mga kapatid, sa iglesia o sa atin, sa church? Ephesians 3, verse 8. Kahit ako ang pinakahamak sa lahat, sa mga mananampalataya, ipinagkaloob pa rin sa akin ng Diyos ang pribilehiyong ipangaral sa mga hindi Hudyo ang hindi masukat na biyayang galing kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano maisa sa katuparan ang plano ng Diyos. Noong una, inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay para sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ang karunungan niyang nahayag sa iba't ibang paraan. Ito na ang plano niya sa simula pa lang. At natupad niya ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. So yun yung layunin, mga kapatid, ng Diyos sa iglesia. Para sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ang karunungan niya, karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. So that's the purpose of the church, is para may pakita yung iba't iba, yung various kind na karunungan ng Diyos sa mundo. At yan ay nadidisplay sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Yung kaluwalhatian ng Diyos na makita ng mundo sa iglesia. At yun ang nais ng Diyos. Sa pamamagitan ng iglesia, may pakita yung karunungan ng Diyos. Yung iba't ibang karunungan ng Diyos. At ang karunungan ng Diyos ay binabahagi niya yan sa bawat isa. Iba't iba ang karunungang natatanggap ng bawat isa. At pag pinagsama-sama yan, mga kapatid, yan ang kumbaga sa symphony. Kailangan para magkaroon ng magandang tugtog is yung lahat ng instrumento. Hindi lang pwede mag-solo yung violin, hindi lang pwede mag-solo yung cello. Pero pag pinagsama-sama mo yan, isang magandang piece. At yan ang nais na makita ng Diyos, ng mundo, sa ating iglesia, sa ating mga tao na bahagi ng iglesia ito. So mga kapatid, bilang panghuli, ang ating bang mga buhay bilang mga Kristiyano is, ito ba yung pinopropes natin? Sabi nga, yung ating sinasabi dapat ginagawa natin, hindi yung kagaya na sinabi ng Panginoon na malapit kayo sa bibig pero malayo yung puso niyo sa akin. Dapat mamuhay tayo, mga kapatid, na kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung bagay na inilagay ng Diyos sa puso natin, dapat yan yung nagmamanifest sa atin. Yung outward expression ng buhay natin, yan yung dapat makita. Yung ginawang pagbabago ng Diyos sa atin. Walang pagkukunyari, hindi tayo nagiging malihim. Kung ano yung bagay na binago ng Diyos sa atin, kung ano yung testimony natin, dapat yun, mga kapatid, yung mga bagay. Sapagkat mahirap, sabi nga, mahirap dayain. Dayain mo yung sarili mo. Iba yung sinasabi mo sa kinikilos mo. So, mahirap yun. O baka naman, mga kapatid, yung mga testimony natin ngayon ay dahil sa mga pangangailangan natin, dahil sa malasakit natin sa buhay na ito, o baka naman unti-unti na nakukurap, na impluwensyahan na ba tayo ng materialism? Kumakapit na ba tayo sa materialism? O meron na bang lumalaganap na impurity, immorality? Ito yung testimony nakakasira sa atin, mga kapatid. So napakahalaga, mga kapatid, na yung puso natin na sumunod sa ating Panginoon, ito yung outward expression natin. Yung inward na pagbabago, yan yung outward na expression natin sa mga tao. 1 Corinthians 5:7.
Kaya alisin ninyo ang lumang pampaalsa na walang iba kundi ang kasalanan, upang maging bago at malinis kayo. Sa katunayan, nilinis na kayo dahil inialay si Kristo para sa atin. Tulad siya ng tupang inialay tuwing pista ng paglagpas ng anghel. And then 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Na kay Kristo na ba tayo mga kapatid? Then tayo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. So, kagaya ng sinabi ni Pablo, araw-araw niyang pinapatay yung gawa ng kasalanan. Mortify the deeds of the body. Ating alisin ang kasalanan, purge out the old, at kumapit tayo dun sa ating bagong pagkatao. Tayo ay nasa ating Panginoong Jesucristo na tayo ay bagong nilalang. Bagong nilalang na tayo mga kapatid. Purge out the old, cleave to the new, and let Christ be magnified sa ating mga buhay, mga kapatid. At naniniwala tayo na tayo ay isa ng bagong nilalang at pinapasalamatan natin ng Diyos sa kanyang pagliligtas sa atin. Tayo ay niligtas niya sa penalty ng kasalanan. Supposed to be, mga kapatid, kung hindi tayo inabot ng ating Panginoon, sa judgment, yung penalty ng kasalanan, diba? Yung wrath ng Diyos, yung galit ng Diyos, mararanasan natin. Pero tayo ay niligtas na ng Diyos sa penalty ng kasalanan. Kung baga sa korte, pinatawad na tayo, inakwit na tayo, wala nang iba pang pwedeng magkaso pa sa atin, mga kapatid. Tayo ay matuwid na sa harapan ng ating Panginoon. At sa ating presenteng panahon, mga kapatid, tayo ay patuloy na pinababanal ng ating Panginoon. Sa kapangyarihan ng kasalanan, tayo ay patuloy na pinababanal. Sa pamamagitan ng kanyang salita, at ang salita na yan, mga kapatid, pag yan ay laging mamanifest sa ating mga buhay, naniniwala ako na yung mga lebadurais, wala na yung puwang sa ating mga buhay. At ang sanctification na yan, mga kapatid, yan ay ang patuloy na paggawa ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. At bukod doon, tayo ay sinet aside ng ating Panginoon upang gamitin sa isang layuning banal. Kaya mga kapatid, niligtas tayo ng Panginoon, ang buhay natin ay sinet aside ng Panginoon, so ang buhay na yan ay ipagamit natin sa ating Panginoon sa isang banal na layunin. At ang ating pinapakahintay, darating ang panahon na mawawala na tayo sa presensya ng kasalanan. In the future, mga kapatid, mawawala na tayo sa presensya ng kasalanan. We shall all be changed in the twinkling of an eye. So mga kapatid, it's a reminder, mga kapatid, na napakahalaga na hindi nakakapasok ang lebadura sa church o sa fellowship. Pagkat ito yung pumipigil o ito yung sumisira ng isang magandang relasyon. At patuloy niyo ipanalangin ng mga manggagawa na patuloy na purong salita ng Diyos lang ang lagi niyong marinig sa pulpito, na walang malis, walang intention na pansarili, kundi ang intensyon ng mga manggagawa ay ang buhay ng Panginoong Jesucristo ay makita sa bawat isa sa atin. So patuloy niyo ipanalangin ng mga bagay na yan, at hanggang dyan na lang, mga kapatid, pagpalain kayo ng ating Panginoon. So inyakan tumayo ang bawat isa, tayong manalangin, mga kapatid, bago ko ibigay sa ating MC. Panginoong Diyos, maraming salamat, Lord, sa isang napakainam na fellowship na nararanasan ng iyong mga anak, na nararanasan namin sa bawat isa. At sa fellowship na ito, Panginoon, nararanasan namin ang katapatan, ang sinseridad ng bawat isa, ang pagtutulungan, ang pagsuporta, isang gawain, Panginoon, na katanggap-tanggap,
isang gawain na mainam sa iyong harapan. At dalangin namin, Panginoon, ang mga bagay na ito ay manatili, at kung may mga bagay man na nagnanais na masira ang relasyon na ito, Panginoon, inawang sawayin at bigyan kami ng karunungan upang aming mapigilan ang mga bagay na ito. Tulungan mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga tumatayo sa pulpitong ito upang ang iyong salita lamang ang may pangaral ng mainam. At higit sa lahat, Lord, ang buhay ng bawat isa ay maging patotoo. Hindi lamang sa salita, Panginoon, kundi sa gawa, sapagkat itong nagiging mas matibay na patotoo na hindi lamang nagmamanifest ang iyong salita sa buhay ng mga manggagawa, kundi ito ay nagmamanifest din sa kanilang mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo, bigyan mo kami ng karunungan, at nais namin, Panginoon, na hindi mapatid, hindi ma-shattered, hindi ma-disfigured ang fellowship na yan. Tulungan mo kaming ma-detect kung meron mang libadura at ang mga bagay na impluwensya ng sanlibutan, Panginoon. Tunay na napakalakas ng impluwensya ng sanlibutan, ngunit higit na malakas ang Diyos na nasa amin. Greater is He that He is in the world. At yun ang aming pinangahawakan. Ang kadiliman, Panginoon, kahit kailan ay hindi mangingibabaw sa liwanag. Sapagkat ang liwanag, pag dumating, nawawala ang kadiliman. Pero ang kadiliman, mangyayari lang yan pag nawala ang liwanag. So patuloy mong pagliwanagin ang aming mga buhay sa magitan ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang iyong mga anak, at higit sa lahat, Lord, salamat sa isang mainam na fellowship na patuloy mong pinagkakaloob, hindi lamang sa tuwing kami ay nagtitipon-tipon dito sa iyong bahay panambahan, kundi kahit sa sarili-sarili naming tahanan, sa mga community na aming pinagdarausan tuwing Friday, Panginoon. Salamat sa isang mainam at masarap na fellowship. At ang tinapay na walang libadura ay tunay na may enjoy ng iyong mga anak. Maaring ang tinapay na may libadura ay lalaki, maraming makikinabang, ngunit in the end, Panginoon, madali itong masira, hindi kagaya ng tinapay na buhay na nagbibigay ng kalakasan sa aming mga pagkatao. Salamat sa gabing ito, sa iyong papurit pagdakila, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So patuloy na bang linisin ng Diyos ang ating mga puso, mga kapatid, at ating awitin na pure heart. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A pure heart, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A heart that hides Your word. A heart that hides Your word. May salita ng Panginoon, hindi makakapasok ang libadura, mga kapatid. A heart that's not divided, but one and great. A heart that needs compassion, that pleases You, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to Thee. A heart that hides Your word. Pagpalain kayo natin, Panginoon. God bless you.